snowball tremendously. But if they don't get the early game, medyo tagilid ang Vapor. Yeah, malaki yung threat kasi again, conversion lang naman ang problema ng TNC. Pero ngayon, blitz draft yung nangyari dito for both sides. Aurora already picking up the Ling and then Choke Khalid din for TNC. Wala, by the way, yung Matilda dahil Aurora mismo nag-ban yun. And then immediate Harith pick up coming out from the side of Aurora. Siguro pinipigilan nila dito yung Alice potential ng TNC. But they also are well aware na wala rin kasi yung Nolan dahil sila din mismo nagtanggal nun on their side. Yeah, and with that Nolan ba, no, ang ganda kasi ang daming in a way, ang daming naiiwan sa koponan ng Aurora MLBB kasi ang daming na-open. But now, for TNC Pro Team, ang natitira lang Julian or the Hayabusa na yun na lang yung the only remaining heroes na pwede pang maging viable entering this matchup. But then, open pa din yung Fire Mist if they want to be able to use that hero. Pero yun na nga, they will go with the Julian. Aurora, sila yung isa sa mga team na talagang firm believer pa ng Terizla. Madalas yung nakikita nating mga Terizla first phase nang gagaling dito sa team na to. It's either the Terizla or the Edith on Edward. Pwede pa rin namang i-flex. Malay mo gawing post 5 Terizla, tapos kuha tayo ng Arlot for Edward. Pero again, nandun din kasi yung flexibility ni Rene J. Ang dami ng, eto si ano kahit sino pa man, kahit ano man, basta bigay mo sa akin, coach, lalaroin ko ng mga isan. So yun yung nakikita ko dito for Aurora. But for TNC, again, medyo stuck sila dito sa same old pattern, even though it's the Cho and Khalid. Pero yung mga sagot na nilalabas sila dito, telegraph na coming out from Aurora, especially on the second phase, magpapaunahan sila dito most likely ng, yung makikipag-unahan sila for the Claude and Moscow pick. Kasi ang problema nila dito is baka iba ng Aurora parehas. Yeah. Kapag binan yung Moscow, I think that's a very wonderful ban coming from Aurora MLBB if they decide to do that. Ban Moscow and Claude para maiwan lang din naman ng, yung koponan ng TNC Pro Team, leaving ng Nolan, probably even the Alice. But then even those heroes, medyo madaling ma-counter out ng isang Harith. But then I like this ban from TNC Pro Team, this Tigreal. And when you're going up against Aurora MLBB, what I've seen and observed, laging nababan yung Tigreal pagpasok ng second phase ng draft kapag hindi kinukuha. Oo. Yung mga teams kayo may galit ng Rene J. Yes. Yung mga setting heroes coming out from Aurora. And again, bakit mo kanina, first player to pull out the Matilda, also first in the world to reintroduce si Rafaela. Yes, and Diggy. Ang daming flex factor dito for the roamer of Aurora. And ito yung Rene J special na binabanggit natin. Kahit tong M5 naramdaman natin to, yung last pick potential for Aurora, that's always been the strive of Rene J. Na kahit anong hero, basta maganda sa draft, nilalaro niya. No matter if nalaro na nila before o hindi sila takot na maglabas ng bagong hero. So there goes the Moscow ban. Pinipilit nila yung Claude most likely kasi medyo mabagal dito yung momentum ng mid-game. And even if mag-alis dito yung TNC, they already have the Harith on doming. Harith on doming. Crazy statistics. 100% win rate. 24 KDA. Guys, how hard is it to do that? Kailangan mo counter ito, di pwedeng hindi. Oo, kailangan. Kailangan nilang kunin dito yung Claude Oh for my TNC, G. honestly. Pero again, signature kasi ito ng Aurora na binibigay nila yung mga late game heroes tapos binabalahura nila yung early game. Grabe. So now na the Claude has been picked up, ang magiging worry ko na lang dito ay mabagal yung pag-scale ng isang Claude, 2-3 items. Similar naman to a Harith. But then the thing is, merong parang mas may factor yung Aurora MLBB na kakayanin nilang magwala earlier on. But then with this Claude pick, medyo nalilimitahan yung Eve. So, I think Valentina Vexana Aurora yung option for Aurora MLB. Maganda yung Aurora, pero alam mo sa totoo lang, pwede nga na nila i-block yung Faramis. Kasi maganda yung Faramis sa side din ng TNC. Kukulangin dito ng, depende sa roam ng Aurora, but if they go for a full commit line, magkakaproblema sila sa Faramis. So now they go for the Minotaur, which is also good against Faramis. Pwede lang kunin na dito yung Valentina para at least if ever man mag-Faramis dito yung TNC, may kopya sila ng Netherrealm. Yeah. So, with this pick, ang magiging parang possibility na lang for TNC Pro Team, tingin ko pwede pa silang Zask if they want, although we haven't seen Zask as much. Zask, Lilia. Yeah, Lilia. Or Louie. Vexana, Louie, yeah. Ang dami pa naman palang open for TNC Pro Team. Ang worry ko lang kasi kapag nag-Eve sila ng agad-agad, kayang i-dive agad ni Edward and ni Demon Kite towards the backline yung Eve. Unless post for Julian to, tapos kuha sila ng jungle. But they go for... Interesting. Aurora to kasi patatapat din sa Aurora. So... Kurik. I was actually considering something else for the response for you guys, but I guess Aurora is gonna be the choice
para kay Hatred for TNC. The thing about this entire lineup for TNC Pro Team, sobrang geared sila towards being able to fight in terms of team fight mechanics. Kaya kung papansinin natin dito, medyo mapapansin natin na nakalalamang yung TNC in terms of the early to mid. But then, come the late game, medyo masasabi kong mas mabilis mag-clear yung Aurora sa side lanes and mas may tendency sila na mag-group together kasi alam nila na kaya nilang i-counter-engage yung engagement na gagawin dito ng TNC Pro Team. TNC's lineup is more of the early to mid game, but Aurora has that tendency to turn things around. This is game 1. Casters, pasok. Laban para sa playoff slot at laban para sa tournament life. Yan ang pinaglalabanan ng magkabilang upunan na ating makikita ngayon sa pagtungo ng game number 1, Team Aurora at TNC Pro Team. Ano na tayo, parang kung sino ang mas may gustong magbigay ng pagbabago. Pagbabago? Oo, kailangan ng pagbabago. Tama! Isa sa mga pagbabagong yan ay yung maagang poke doon sa ating EXP lane. Ganon din naman na para kay Escalera. Parang napapansin ko, no, nung nabuhay sila Khalid, matagal naman silang buhay. I mean, napipick na sila ulit. Ganon din sa Cho, ganon din sa Masilda. At part na pa nga din siya ng keys to victory natin kanina. So, nagbabago na rin yung ating laro. Feeling ko isa sa mga factor dito kasi assassin meta no? And majority ng mga kilos na kinukuha is purple buff dependent. And doon malakas yung isang Khalid, no? Yung sa rotation na mabilis. Kagaya nga yan, Oo, si Edward na flicker out. So, buhay pa rin. At isa sa mga nakikita nating changes for TNC, no, napaka-aggressive nila. Early on pa lang dito sa ating game, talagang kitang-kita kung saan nagpa-farm si Demon Kite. By the way, level 4 na si Demon Kite para mag-Tempest of Blades anytime, pero hindi na daw kailangan. So, first blood para dito sa Aurora. May kuha kagad. Tapos napunta naman ito kay Renny J. Mabuti na lang. Maswerte pa rin ang CNC dito na hindi napunta kay Demon Kite. Pero nakita natin kanina yung prediction. Pero napredict ata ng CNC. Nalalalim itong si Yuen. Nakuha na rin ng CNC. Oo, tuloy pa rin yung laban natin sa may middle lane, pero makakabot na yata dito si Heads. Pero makakapag-flicker out. So, ang intense. 1-1 yung score natin. So, magkakaroon na rin ng turtle anytime para dito sa ating laban. So, parang nagkagamit na rin. By the way, dalawang flickers yung nagamit. Make it 3. Kasi nagamit na rin ni Kozen. Si Kozen na-force na rin yung kanyang flicker doon. Pero gets mo yung ginagawa ng CNC dito yun. And yung pagkuha nila ng Aurora dun sa final pick no, ng draft kanina. Dahil nga naman, hindi mo na kailangan ng super daming magic damage. Dahil nga naman yung jungle mo ay magic damage din talaga. Pero si Kozen, iipitin ata dito. Oo, parang maingat din si Demon Kite. Dahil nga din naman ay pwede na siyang pumunta dun sa kanyang purple buff. So si Renny J hinahabol dito mga players ng TNC. At ginamit na rin yung pagsipa. And a kill against Renny J para dito sa TNC. Hindi na nakagalaw. Frozen baka ang ating nakita doon with that ultimate from Hatred. And magandang simula ito para sa TNC. Remember, malaki ang at stake dito sa laban na ito kasi tournament life ang nilalaro ng TNC. Kailangan 2-0 para madugtungan ang kanilang buhay para sa next week na dadaan sila or sa mga next games nila. May pag-asa pa rin sila makatungtong sa playoff. Malaan na to, storya ng pagpasok sa butas ng karayom. Ayun. O yung parang sobrang tagal mong tatansyahin kung paano nga ba talaga yung tamang hagod. At sa mga hagod na yan, ay paghagod. Laban dito kay Escalera. Ginamit na yung flicker, times of blades, makakapag-flicker out si Escalera sa time na yon. So mailap pa yung mga teamfights natin na talagang merong secured kills. Pero sa top lane mapipilitan na umuwi si Domeng. Pati penalty zone actually nagamit din doon. And maganda ito para kay Kozen. And ito naman siguro yung masasabi ko kay Kozen. No? Kahit doon sa mga games na natalo sila, very consistent itong si Kozen. Yep. Hindi siya nalulugi sa mga gold, hindi siya nalulugi sa laning, at kailangan nila matranslate ito, lalo na naka-Claude siya. No? Mapaaga mo yung late game na aabangan dapat dito sa Claude, malaking tulong sa inyo kasi wala nang mana yung Claude. Remember, di ba doon sa bagong update? Oo, ayan na. Yung mga pokes na sinasabi natin. So, totoo yung sinabi mo dito na pag napabilis mo kasi yung isang Claude, parang pwede mo na agad siyang isama sa teamfight. Yeah. Lalo na ngayon na yun nga, wala nang mana. So, imagine yung kanyang pwedeng gawin. Kaya rin siguro nagiging mabilis yung TNC para medyo maiwas din dun sa lane ni Kozen. Pero maganda din yun actually para sa side ng Aurora kasi si Domeng naman yung tumataba din. So, talagang kakaiba nangyayari dito sa ating Land of Dawn dahil meron na agad na 4 na players ng TNC na nakapwesto at pwede mag-zone out doon. Baka magkaroon ng turtle at patay na rin yung baka. So, things are looking good para dito sa TNC. Hindi na naman nakagalaw, pangalawang beses na yan, pero habol na naman si Escalera. At dediretso pa nga dito sa pag-zone laban kay Edward. By the way, Edward ay ginamit na yung kanyang penalty zone habang hahatakin yung turtle at hahabulin naman dito ng Aurora si Escalera. So mga pokes ang talaga mananaig pero SDCYC ang mananalo doon sa retry battle. Grabe yung timing ni SD dito, no? And kumbaga, kung babalikan natin yung line-up na inilalabas ng TNC,
medyo matagal na rin nung huling ginamit itong si SD. Malamang sa malamang gutom yan eh. Ramdam mo yung gutom, ramdam mo yung gigil. Gusto ko maglaro, gusto ko manalo. At ito na yung malaking chance rin. Pero may chance ni Aurora. Ay, ginamit yung Raging Sandstorm para makatakas si Heads. Napaganda nakapara dito sa side ng Aurora. May nagkaroon sa blades para kay Demon Knight. Sinipa na rin dito yung ibang mga players pero patay pa rin. So it was 1-for-1 trade. SCCYZ ang namatay sa TNC. Renny J naman para sa Aurora. Pangatlo na ni Renny J ito at lahat ng mga kidet dito or deaths ni Renny J ay galing sa sipa ni Escalera. Nagiging epektibo talaga yung ginagawang aggressiveness ng isang Joe. At ito yung malaking nabibigay na tulong no, mula para sa TNC. Dahil nga naman kapag na-force mo itong si Renny J na hindi mag-agresibo, Oy! ano kayo may chance ha? Oh! Oy! Sumasayaw! Kumikendeng-kendeng! Kumikendeng-kendeng si Domeng! Ayun na! Oh, si Domeng! Pero, ang kinagandahan dun yung sa mga iwa dyan, parang nakapindot na yung Purify. Oh my! Sa kanya talaga nakapitan niya yung Purify, so pwede bang gamitin anytime. Dito ni Domingo, casualty nung time na yun. So makapaalis si Escalera and even Gozen doon sa lane sa top. May recall talaga na hinahatid dito ang TNC at Team Aurora. Ngayon naman, reset ang itatawag nila. Lamang pa naman yung 500 dito at CNC. Pero mabilisan lang babawin niya ang Team Aurora. Naka-zone dito si Edward. Single Sakit. view Ang sakit na ng mga hampas ng martilyo dito. The Hammerman, Edward. Oo nga eh. So parang ano sila dito, ang sagot pala nila doon sa aggression na side ng TNC is magdepensa muna kayo sa ibang lanes Yeah. bago kayo mag-focus sa mga teamfight. So probably magkakaroon ng changes ngayon sa aggression na sinasabi natin para sa TNC at mukhang target naman ng TNC is same na sagot. Borito, makakasira ba sila dun sa may bottom lane habang kumukuha ng purple si Demon Knight. So si Renny J ay nandito na rin. So pupwesto mo ng mga players para sa turtle objective. Ang bilis ng responde dito ng Team Aurora. No? Lalo na si Domeng. Nanandun kagad sa may bottom lane. Habang si Renny J, umaabante din. Nandito na ako muna ng CNC. Nag-aabang lang sila ng oportunidad. Pero makukuha na rin ni Demon Knight yung turtle na yon. Plus nakabawi naman sa itaas sa TNC. Oo, parang trades muna. Trades yung nangyayari dito para sa dalawang mga teams natin. At habang nangyayari yun, nagkakasuntukan, nagkakatirahan na dito sa may bandang Getty. Uy! So bibigyan pa rin ng mga skills pero hindi makamatay si Headstone Time and even Demon Knight and another turret down para sa side ng Aurora. Oh, parang nararamdaman din ng Team Aurora dito na hindi tayo pwede makipagsabayan yung mga 5v5 suntukan. Daanin natin sa galaw, daanin natin sa split. Pero parang yun yung nagiging solusyon din ng TNC. Sige, dadaanin nyo kami sa split. Kami rin naman. May chance kami at may pagkakataon kami na habang may sipa na naman. Ayun na naman, pero si Uy ginamit yung kanyang sariling Frigid Glacier. Nung time na yun, Edward mapatay pa rin. Blazing Duel kay Kuzen. Laban dito kay Yue at mapapaalis. So medyo ready na rin yata pumasok anytime dahil alam naman ng BMI. Kuzen's down. Ginamit yung terms of plates. Para alis. More on controlled aggression ang sagot dito ng Aurora. Ang ganda rin ng timing ni Renny J dito. After nung Blazing Duet, hindi na maximize doon sa full potential dahil nga yung stamp ni Renny J. Oh nga pala, nung nakalimutan ko, nakakancel nga pala nung apak dito ni Renny J. Yung Blazing Duets, no? Oo nga, kaya pala kanina, no, nung nakita niyang pumasok na, tsaka siya dumiretso para ma-zone. Oo. So ito yung mga klase ng laban na pwede mag-teamfight pero mas gugustuhin ng hindi. Ito na, SDZYZ, the OG Phoenix Army. Oo, ibang klase. 151. Siya may pinakamaraming kills dito, no? Para sa organization. Games played ng din. TNC, pati games played. Remember, ang dami rin pinauso niyan. Yung Demon Slayer na emblem, siya rin gumawa. Ano yung mga Karina plays niya, sa akin yun eh. Karina moments. Grabe nung napaka-nostalgic. Oo. Nung mga ano natin dito ng mga games natin. Nakita natin si 1-1 kanina. Nag-1-1 din yung game na yun. Oo nung, nga. nung first match natin. So, iba naman ang ipinapakita ngayon ng TNC and even Aurora. Again, meron na tayong big objective which is the Lord. Sinisimulan ng Aurora. Dito sila nahihirapan ngayon eh, yung control pagdating sa Lord. Imagine mo, nakaling kayo, tapos kayo yung nagsisimula ng Lord fight. Habang si Escalera, in and out lamang siya muna rito. 11k yung buhay ng Lord. Let's Ayun see kung sino makakakuha nito. Parang inohold lang parang binibait yata pero soon dalawang tatamaan doon. Habang aaray naman si Edward, buhay pa rin ba? Hindi ginamit yung Blazing Duet, makakatakas at BMI out. Doon sa nag-play naman, Escalera's gonna be down. Di man kayo makakakuha ng Lord. At ang target ngayon nila si SKCYC. At patay na nga at biglang mawawala ang ilang mga players dito na side ng TNC. Even Domeng 1-0-2 na para dito sa ating laban. Tatlo ang tumba at nagkaroon pa ng Lord na nakuha dito ang Team Aurora. Si Renny J lang ang naging kabayaran ng naging kaganapan na yun. Habang may goal din dito ang TNC. Kukuha ba sila ng isa dito at least kahit paano, pambawi man lang dun sa nakuha na natamasa dito ng TNC na malaking lead. Kaya nag-aabang Oo nga eh. sino kukunin niya to. Ay, Upo, ang sakit ng mga ano,
Ang sakit ka, kung meron siyang ginawang recent na video na feed check, ito damage check. Sakit. Yung ginawa niya laban kay Kozen. So again, control aggression, more on pokes, para naman paalis yung ilan sa mga players. And speaking of paalis, para papaalis sila si SCWC dito sa may top lane, pero mahahampas dito ng Desert Tornado. SCWC is down, pero may sagot ulit dito yung side ng TNC. Edward, makukuha rin nila. Dalawa ang napatumba dito sa Team Aurora habang isa naman sa TNC. Ngayon, nakuha na lang ng mga malalapit na resources dito ang Team Aurora habang yung Lord ay papabayaan na muna ng kanilang kupunan. Let's take a look at the items. Available na rin pala Berserker's Fury, Hasbro, and pa-VOD. Itong si Demon Kite, masakit-sakit na to against dito kay SDCYZ na medyo malaki rin ang kalamangan para mga 700 gold din yan. Kalahating gano'n rin yan, Kalahating punong item. Oo. Kalahating punong item. Oo. Sa bagay, pag yung puno, kinalahati mo, kalahati. Oo, yun nga yan. Nalito din ako. Basta yun na yun. Yun na yun. Oh, yan. So ito, kanina, around 3K na yung kalamangan ng Aurora. Ngayon, 2K na lang. But still, kung titignan natin, yung map control is really on the side of Aurora. Kaya siguro nag-group up na yung TNC. Para yung isang biglaan na lang na parang one swing, one big team fight na lang inaantay nila. Oo, tsaka ang mahirap dito, kailangan nilang timingan kasi lagi yung Frigid Glacier ang dala-dala ni Yue. Remember, napakarami na rin mga team fights at mga laro na naipanalo ng isang Yue ni Valentina, di ba? Oo nga pala, pag ano yan pag tinignan mo majority nilang games ni Yue, napakataas ng kanyang winning percentage with Valentina. Kaya nga Yue na ni Valentina to di ba? Nagkabaliktad na ang ihip ng panahon. Di ba? Halos lahat ng mga Violet na hero, paborito talaga ni Yue. Yung mga Eve, no mga panahon na yun, di ba? Oo nga pala. Lilia, Valentina. Moscow, hindi, joke lang. Wala. Sino yung ano? Iba. Nag-isip lang ako ng Violet na hero. Pero Violet din naman. Pwede, malay mo naman sa mga rank games, ginagamit-gamit. Oo, merong iba dyan, nagpapalit, nag-switch talaga pag mga RG. Ayan, nag-switch na rin ang pwesto, by the way, yung mga players natin. Nakaready na ulit dito sa probably malawakan na team fight. Ayun na nga, may ginawa rin na pagbasag yung mga minions doon sa may bandang ibaba. Si Head at Escalera, nagpakita na alam ni Rene J. Plano nila dito. Hawak lang muna ni Demon Kite, itong Lord. Let's see, nagkukumpulan na rin ang TNC. Sino ang mauuna? May Frigid Glacier pa rin na hawak itong si Yue. So pwede pang counter-engage to Parang inaabangan yata na meron mag-proc na Mag-clear. any resource din na mapilit na magamit. So medyo malamig muna si Heads ngayon para sa TNC. Kasi kanina medyo mainit Oo. Parang tumiting fight. So inaabangan lang din nila kung sinong pwedeng targetin anytime kasi they need to open up a space para dito kay Kozen. Tsaka iba kasi yung skin na yan di ba? Alam ko sa tubig yung skin na yan So kailangan niya talaga maging malamig dito habang kinakalahati na yung buhay ng Lord. At dito rin si Edward, same with Yue. Kumpulan ang Aurora. May pagkakataon na TNC na sumet up. Pero sa may bandang ibaba, si Escalera. Escalera na. Sino kaya tatargetin? Ginamit yung Flicker at ginamit na rin doon yung kanyang Damsel Blink. ultimate Damsel Blink. So man makakatakas pa rin dito si Demon Kite at may iwan pa si Heads. Doble Jen. pumasok na rin. Yung mga sinasabi natin pag kenting, hatred magiging target nila. Mawawalan dito ng passive habang si Yue meron doon target na isa. Triple kill para kay Demon Kite. Kailangan tumakbo. Kailangan ng skater tumakbo. Pero yung mga players dito ng Aurora naka-ready mag-clear na bingin wave doon sa may middle lane. At sisirain na nga nila yung Torres successfully. Ako, sasalubungin na nito. May Siege Minion ang Team Aurora! At wala na nga dedepensa dahil na zone out na at isang mabilis lang Aurora para sa game number 1. Napakalinis na laro mula sa Team Aurora. Nakita natin yung early punish na ibinigay ng TNC doon kay Rene J. Unang 3 deaths ni Rene J ay galing sa mga sipa ni Escalera ngayon. Sisipa muna tayo patungo sa panel.